Hello kapatid, saglit lang. Gusto mo ba naturuan kita kung paano magbalot ng isang napaka-importanteng regalo? Isang regalo na naglalaman ng napakamamahaling ginto, alahas at kung ano-ano pa. Kaya mo tuturuan kita. Pero bago ang lahat, hayaan mo muna ako na magbahagi sa iyo ng salita ng Diyos na magmumula kay Matthew chapter 6 verse 34. Ang sabi dito, "So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the trouble each day brings." Bilang ikaw, isang regalo, tignan mo ang sarili mo bilang isang regalo na to, na sobrang nag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa'yo kinabukasan. Sa sobrang pag-aalala mo, hindi mo namamalaya na may mga tao nang dumadating sa buhay mo na pumipili ng pambalot sa'yo. Merong mga taong pumipili ng pambalot na pwedeng makabuti sa'yo o pwede ring makasama sa'yo. Minsan, hindi nila tinitingnan kung ano ang halaga ng laman ng box na to. Hindi nila nakikita kung anong halaga mo. Minsan, sinisilip nila yung bawat side kung makukuha nila yung side mo na maaaring makapagpabuti sa'yo o makapagpasama sa'yo. Hindi lahat ng tao na pumipili ng balot mo ay nag-iisip para sa ikabubuti mo. Minsan, iniisip lang nila kung ano yung makabubuti para sa kanila. Dahil ikaw bilang takot ka, hinahayaan mo ang ibang tao na maghanap ng balot para sa'yo. Na maghanap ng isang bagay na hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo kinabukasan. May mga tao na kinukuha ang sukat ng pagmamahal mo, ng pagkatao mo, ng halaga mo, ng worth mo, tsaka kanila babalutan nang sa tingin nilang makapagpapaganda sa iyo. Ngunit minsan, hindi nila naiisip na mas mahalaga ang laman kaysa sa balot na ginamit nila sa iyo. Bilang ikaw, natatakot ka, kakaisip mo kung ano ang gagawin mo sa kinabukasan, hindi mo namamalayan na nakokontrol ka na ng ibang tao. Nahahayaan mo na ang ibang tao na maghanap ng balot na para sa iyo. Hindi mo alam kung saan ka patutungo o saan mapupunta ang isang regalo na kagaya mo. Ang Panginoong Diyos ang siyang tanging gumagawa ng paraan upang nang sa ganon ay hindi ka mag-alala sa kung anong mangyayari sa iyo kinabukasan. Ngayon, dahil sa pagpapabaya mo, may mga tao na gumamit sa iyo at nalagyan ka ng maling pambalot na para sa iyo. Hindi nila inisip kung ano ang halaga ng kung sino at ano ka talaga. Inisip lang nila, gusto nila na maging maganda ka sa mata ng ibang tao para matanggap ka nila sa paligid o mga nakapaligid sa kanila. Hindi nila matanggap kung ano ang totoong laman ng regalong to, kaya pinipilit nilang ibalot. Ibalot ang katotohanan na may mas halaga ka kaysa pambalot na ginamit sa iyo. Minsan, may mga tao na dadating sa buhay mo na hindi mahalaga sa kanila kung ano ang balot na ginamit sa iyo. May taong dadating na after na makita ang halaga mo at alam niya nakakasama lang sa iyo yung mga nakabalot sa iyo, sisirain niya yun. Sisirain niya yung balot na yun at titignan niya kung ano yung totoong halaga mo. Hindi magbabago ang halaga mo, ikaw pa rin to. Na hindi niya alam, na hindi alam ng ibang tao na naglalaman ka ng napakamamahaling ginto, alahas at kayamanan na hindi mabibili ng kahit na sino man. Yan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Ikaw man ay hindi makatanggap ng isang regalo sa bawat araw na special sa iyo, hayaan mong ang bukas
ang siyang maging regalo para sa iyo. Huwag kang mag-alala kapatid. Hayaan mo ang araw ang mag-isip sa kanya kinabukasan. Isipin mo ang ngayon kung ano ang halaga mo. Amen.